Nasa dulo na ako ng hilat ng Luzon. Saan ka man makarating, babalik at babalik ka sa probinsya na iyong pinagmulan, kung saan ang hampas ng araw ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na iyong kalalakihan ay nahanap pa rin ng iyong panlasa, at ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko, isang nature vlogger at content creator na mula sa Pasig City. At ngayong bakasyon, magbalik probinsya tayo. Muli akong maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at bibisita sa 82 probinsya para tuparin ang isa sa aking mga childhood dream, ang masilayan ang ganda ng Pilipinas, upang bigyan ng buhay at kulay ang malaman ng aking lipunan. Minsan, aking pinag-aralan sa 4 na sulok ng paaralan. Kaya tara, samahan niyo ako mabadyak ng may 7,000 kilometro at ikutin natin ang bansang tinuburi, ang perlas ng silangan, ang ating bansang Pilipinas. Again, I'm Kiko Kalikasan from Pasig City, and join me as I travel the raw, magical, and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, badyak! Nang marinig ko ang bayan ng Santa Ana, dumiretso ako sa bahay ni Chang, kaibigan ko rito. Kilangan lang ang bahay nila dito sa may Santa Ana dahil ang bahay nila ang pinakaluma sa bayan na to. Pero hindi na nila yan tinatirhan. Isang bodega na lang ngayon yan ng mga bisikleta at mga e-bikes na kanyang negosyo. At dito pinayagan niya ako maligo, maglaba at magpahinga. Pagkatapos kong magpahinga, tinakasan ko siya. Nagpunta ako ng San Vicente Port. Habang pumabadyak ako papuntang San Vicente, nadaanan ko itong malawak na bakawan. Ang mga bulubundukin ng bundok ng Sierra Madre at mga latian ang tubig na nagdudugtong sa dagat at ilog. Hanggang sa marating ko ang arko ng San Vicente, ang huling barangay sa bayan ng Hilagang Luzon. Marami na rin dito mga Chinese restaurant dahil meron ditong pogo. At narating ko rin ang pinakahuling kilometer post na may bilang na 641. Dito ko nalaman na 5 kilometers lang pala ang diferensya niya sa huling kilometer post sa Matlog. Hanggang sa pinadyakan ko lang nga ang pinakadulong kalsada ng Hilagang Luzon. End of the road na nga dahil wala na talagang kalsada, puro katubigan na. Malawak na dagat na sakop ng West Philippine Sea. Maraming mga bangka dito nakaantabay para sa mga gustong tumawid sa kabilang isla. Nandito ako ngayon sa may San Vicente Port, and kung makikita nyo mga islets na yun, ayun o. Isisum ko ha, yun yung Crocodile Island, tsaka Kamiling Island. Isisum ko. Akala mo tuldok lang siya sa sa dagat no. Tapos meron doon mga mangingisda na kasalukuyan pumapalaot at nanguhuli ng isda, of course. Siyempre, yun naman talaga pakil lang manghuli ng isda. Ang mga nagkalat na isla sa dulong hilaga ng Luzon ay kasama sa bilang ng 7,641 islands sa mga isla ng Pilipinas. Naakala natin tuldok lang sa malayo, pero kabilang pala sa ating mga lupain at soberanya. At sa mga Chinese na nandyan, isa lang masabi ko, amin ang West Philippine Sea. Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Ang buhay na inialay sa lupang mahal, mayaman sa aral at kadakilaan. Dagdag impormasyon, alam nyo ba na sa lugar na to nagsisimula ang mahabang bundok ng Sierra Madre? Mula dito sa Cagayan hanggang sa probinsya ng Quezon. At dito rin una pumapasok ang Northeast Muson o hanging habagat. Kaya maaga silang nakakaranas ng pag-uulan. At dito rin kasalukuyang ginaganap ang balikatan exercise. Kaya nandito ang barko ng Marines. Paulit-ulit ko nga sinasabi na kung sakaling sumiglaban ang gera at kailanganin ako ng gobyerno, handa ako sumabak sa gera. Dahil gusto ko rin sundan ang yapak ng aking lolo, na noon ay miyembro ng gerilya. At yan ang kwento sa likod ng aking pang 15 days sa kalsada. Maraming salamat sa panood, and God bless.